Hi guys! Kamusta po kayong lahat? So ngayon titingnan natin kung ano ang ipapakita sa collective ng love reading. Okay? Salamat pala sa mga sumusuporta sa aking channel. And sa mga gusto magpa-private reading, message nyo lang ako sa Facebook or Instagram. Nasa description box below. Okay? So tingnan natin ano ang ganap. Ano ang ganap ngayon sa love reading? Anong overall energy ninyo? Okay, guys, paalala lang ha, hindi lahat makaka-resonate. So, take what resonate and leave what doesn't. Okay, so sinasabi dito na may mga, siguro may mga inaayos kayong papeles and medyo delay yung success ninyo or opportunity. Pero kasi, ano lang to parang kailangan mo lang maging patient, ganyan. And baka may mga nakakadeal ka na mas mataas sa'yo na parang, tawag dito, tinitingnan yung mga diskarte mo or yung ginagaya ko anong ginagawa mo, and baka may mga legal dito documents na kailangan ayusin, ganon. And sa nakikita ko na nagdadalawang isip ka rin sa isang bagay. It's either relationship, career, ayan o, in their head. So meron dito na medyo napaparanoid and meron din mga trust issues, and alam mo yung parang nag-i-illusion, nagdi-delusion yung parang may planet kasi ngayon naka-retrograde ata So, ganun yung nakikita ko. Na kahit hindi naman nangyayari, basta napaparanoid ka. Ganun. So, tingnan natin ang ipapakita kung ano man sa love life. Anong energy ng love life ng collective. Okay, the free spirit. So, nakikita ko naman dito, parang go with the flow ka na lang. Meron iba dito nag-explore pa. Ayaw mong matali, ganun. Basta, anday mo na-explore, may mga nakakausap ka, and open ka pa sa mga manliligaw, ganun. And baka may kadil ka dito na water sign, Cancer, or ito isa sa mga Venus sign mo, or sa chart mo, okay? So, tingnan natin. Anong ipapakita sa love life ng collective? Kaninong energy makukuha natin? Love life ng collective. Okay. So, sa nakikita ko dito, medyo nag-overthink kayo sa love life nyo, na-stress, di kayo makatulog, may mga puyat dito. Ano ba nangyari? Okay, so, meron kasi dito parang may pinipigilan na nararamdaman or may iniiwasan. Ganon. And, tingnan natin. Ayan o, parang may communication, pero pinipigilan na ma-fall. Ganon ang nakikita ko. Or lumalim yung nararamdaman, ganyan. And may mga bala kayo mag-travel, ganyan, may pagkikita, and travel communication, tuloy-tuloy yung communication nyo. And nakita ko maganda yung pag-uusap nyo ng person mo. It's just that parang may pinipigilan dito Okay. So, meron dito kadil na pamilya, baka pamilyado ka, or yung person mo, or may family involved, kaya siguro may pagpigil, ganun, and napag-uusapan yung future. Sorry guys, medyo yung throat ko. Ayan no. So, may pag-aalangan. Kasi nga, baka may pamilyado na, or may ibang kadili, parang pamilya na. Ganun. So, parang biglaan kasi na feel. Ganun yung nasa sense ko. Okay, so, meron dito na pagtatalo dahil sa puyat. Baka may iba dito ini-insomnia, naiinis na, hindi makatulog, nag-overthink. So, ayan. So, baka nag-aaway kayo. And meron ako nakikita dito na bagong tao, nagkakagusto sa'yo, interesado sa'yo. And yun nga, pinipigilan niya na yung nararamdaman niya. Pero gusto ka nitong taong to. Ayaw lang niyang ma-fall. And sobrang interesado siya sa'yo. Ayan. Oh,
So, feeling ko may feelings na to, may pagmamahal na. And may nakikita akong celebration sa inyo ng person mo. At habang tumatagal, lumalalim yung nararamdaman. Ayan, no, medyo complicated lang dahil sa pamilya or sa mga nakakasama, ganyan. Yun, may challenges lang. Baka iba dito hindi tanggap ng pamilya or basta may conflict. Ayan, so marami pang nagkakagusto sa inyo. Marami kang admirers. And marami ditong, alam mo yung dumadagdag pa admirers mo. So, ayan o. Sobrang attracted sila sa'yo. And sa nakikita ko na parang nag-explore ka pa or yung person mo. Ayan o. Siguro dito may umiiwas na dahil baka na-involved dati sa third party. Ayan. So, ito ba kay ex mo iniisip-isip ka, namimiss ka, ganyan. Kung kasal ka na, ganyan. And may ending din ako nakikita. So, ayan ang nakikita ko sa ngayon. So, tingnan natin. Ano pang ganap sa love life? Ay, anong nafe-feel sa'yo ng person mo? Ano nafe-feel sa'yo ng person mo? Okay, so sa nakita ko itong person mo, parang nabigla siya sa nararamdaman niya. Nakilala ka niya, and sa nakita ko, parang biglang nagbago yung pananaw niya pagdating sa love life, sa buhay, ganun. And nakikita ka niya asa mo na makakatulong sa kanya at natulungan mo siya siguro financially. And parang feeling niya ang swerte-swerte niya na nakilala ka niya. And sa nakikita ko dito, may pag-relocate, siguro may travel kayo or itong person mo, ikaw yung tumulong para maka-move on sa past person niya. Kasi sobrang nasaktan to sa ex niya. And ikaw yung tumulong sa kanyang umusad. So, may relocation, baka lilipat kayo ng bahay or nag-iisip na kayong magsama, ganun, or pagkikita. And sa nafe-feel niya na jackpot talaga siya sa'yo. And gusto kanyang pakasalan, gusto kanyang offeran ng, kung hindi man pakasalan, gusto kanya gawing basta long term commitment, maging kanya. And ayan, nakikita ko na good provider tong taong to, lahat ibibigay sa iyo. And ikaw yung support system niya, ikaw yung nagpapalakas sa kanya, ikaw yung nagmo-motivate sa kanya araw-araw. And sa nakita ko, medyo parang binabrighten mo lagi yung buhay niya, yung araw niya. And siguro ikaw yung dahilan kung bakit siya nagpapakatatag sa buhay. Ayan no. Itong taong to siguro may fire sign sa chart. So gagawa to ng action. Gagawin niya lahat sa iyo. And very passionate to sa iyo at attractive. Ayan. So meron lang isang tao dito na nakatingin sa kanya. And gusto niya talaga i-work out tong connection nyo, relationship nyo, and humihingi siya ng advice sa mga friends niya. And may collaboration naman ako nakikita. May pag-uusap kayo, siguro magbi-business kayo or gusto nyo magsama. Ganun, sa trabaho, ganun. Yan, sa nakikita ko, itong taong to, lagi nag-aantay ng message mo, ini-stalk ka sa social media, and basta nag-backread to ng mga messages nyo. Ayan no, gandang-ganda sa'yo to, bait na bait. And actually, alam mo yung nasasexihan siya sa'yo. And gusto niya ikaw maging nanay ng magiging anak niya. Baka gusto ka ng buntisin, so mag-ingat ka lang. See? So, nakikita ko naman na mahal ka nito. Andun yung intimacy nyo together. And sa nakikita ko, parang na-obsess ka na sa kanya. Or, lalo mo din siya minamahal. Alam mo yun. And, nakikita ko andun yung partnership. Ayan no. Sobrang love na love niya isa't isa. Andun yung attraction, passion, ganyan. And, sa nakikita ko itong taong to, mainitin lang yung ulo niya So, ayan. Pero nag-iisip to, nagiging matalino. So, pagpasensyahan mo kung mainitin yung ulo. Ayan no.
gagawin niya lahat para hindi ka lumayo sa kanya, mawala, ganun. And kahit na ginagamit niya isip niya, kahit tahimik to, nag-iisip to, ganyan. Ayan no, namimiss ka niya, and siguro mas bata to sa'yo, or ikaw yung mas bata, and siguro nakilala mo to from the past, nagkakilala kayo, and iniisip-isip ka. Meron pa ako dito nakikita na nag-iisip sa'yo. Siguro kababata mo to, or kaibigan mo, ganun. Tingnan natin. Anong nafe-feel mo sa person mo? Anong nafe-feel mo sa person mo? Ikaw, parang inaalam mo lahat ng kung ano ang, alam mo yun, kinikilala mo pa rin siya, ang dami mong tanong sa kanya, ang dami mong gustong malaman, kasi willing ka mag-invest, gusto mo mag-invest, and sa nakita, gusto mo mag-grow yung connection nyo, yung relationship nyo. And, pero nakikita ko, nag-create ka ng boundaries, and hindi ka basta-basta bibigay dito, and medyo maldita ka nga eh. Ayan, so, nagmamatigas ka din. Ang dami din nagkakagusto sa'yo. Pero ikaw, nagiging bata ka kasi dito eh. Masaya ka na nakakasama siya, nakakausap, at nakilala mo siya. Parang, iba yung happiness na binibigay sa'yo nitong taong to. Ayan, so, ano lang, medyo, may third party involved. Baka involved ka, or nasasaktan ka pa from the past. And, basta meron dito na, nasasaktan ka na eh, sa inyo, at baka nga may third party. And sa nakita ko dito, medyo ano ka eh, nag-iisip, and gusto mo mag-travel papunta sa kanya, and alam mo yung paano ko ba sabihin, parang na-age ka sa kanya, ganun, na-el. And ikaw kasi, pero ano ka pa eh, healing ka pa eh. And ang dami kasing nangyaring ending sa sayo. So, nasa transformation ka. Kailangan mong may matutunan dito sa connection yun ng person mo. Ayun yung nakikita ko. Ayan o. Tumitingin ka lang, nag-iisip. And sa nakikita ko dito, nagiging mapasensyoso ka, pasensyosa. And gusto mo pa talaga siyang makilala. Willing ka naman mag-antay, ganun. Ayan o. So, nag-aantay ka lang palagi. Natutulala ka na, and sa nakikita ko, siguro magkalayo kayo, hindi kayo magkalapit ng bahay, and napag-uusapan yung magkita, ganun. Ayan no, parang wish fulfillment to, parang na-manifest mo tong taong to, hindi mo inaasahan, ganyan. And napapasaya ka nito, parang on cloud 9 ka palagi. Ayan no, meron lang dito na siguro nasasaktan kayo kasi magkalayo kayo, pero okay yung pag-uusap nyo. And baka nga may pag-uusap kayo magkita, ganyan, or pumunta saan. And sa nakikita ko may pag-travel eh. Ayan o. And nakikita ko din dito na nahuhulog ka na dito lalo. Alam mo yun, nagkaka-feelings ka na, naguguluhan ka na actually. Like, hindi mo alam kung mahal na ba or what. Sumasakit na yung ulo mo kakaisip. And nai-stress ka na din kasi parang meron pang, may nakikita talaga ako ibang tao na nilileave behind mo dahil sa taong to. Ayan, so marami nagkakagusto sa'yo, ang dami sa trabaho, pero busy ka sa work eh. Siguro sobrang ganda mo, gwapo mo, ayan, so mabait ka, so maraming na-a-attract sa'yo. So tingnan pa natin. Ano ang blockages ng connection yun ng person mo? Ano ang blockages ng connection ng person?
Okay, law of attraction ain't law of laziness. Stop calling it manifesting. It's just daydreaming, fantasy, action, reality check. So, meron dito siguro yung blockages nyo. May gusto kayong mangyari sa connection nyo. Pero, hindi nyo talaga siya isinasa puso. Alam mo kung nagdadasal kayo, parang nagdadasal lang kayo dahil yun lang, nagdasal kayo at may ina-expect kayo. And, alam mo yung meron dito yung hindi naman reality ng connection nyo is alam yung parang pinagpapantasyahan nyo na hindi naman dapat, ganun. So, ayan. So, sinasabi dito, gumawa ka ng action, magdasal ka ng galing sa puso mo, yun yung nagiging connection nyo eh. Hindi nyo nakikita yung reality. So, ayan yung nakikita ko. So, tingnan natin. Ano ang possible na outcome ng connection nyo or action ng person mo? Possible action. Outcome ng connection. King of Pentacles. So, sinakita ko dito, itong person mo, mabagal to eh. Mabagal ang pag-usad. And, alam mo yung slow and steady siya. Ganyan. So, he or she will take her time sa mga bagay-bagay. So, mapasensyoso tong taong to. Practical ba? So, ayan. So, itong taong to, seloso. Sobrang seloso to. Gusto niya kanya ka lang, ganun. So, baka maging controlling siya, ganyan. And, may pag-iipon ako nakikita. Mag-iipon kayo in the future. Ayan o. Puro pera, may success ako nakikita. Collaboration. Ayan o, puro pentacle. So, may collaboration sa inyo and gaganda yung takbo ng kaperahan ninyo, business nyo, and career. And magtutulungan kayo. Tutulungan kayo itong person mo na umasenso sa lahat ng bagay. May pag-uusap kayo, may strategy kayong gagawin siguro sa business to. Ayan no, 6 of Cups. So, meron lang dito na tawag dito, may pag-uusapan kayo na magiging emotional kayo parehas. And siguro namimiss nyo na yung something from the past. And meron dito na someone from the past na namimiss ka, iniisip-isip ka. Ayan, 3 of Swords. So, meron talagang third party involved. So, ayan, ingat ka na lang o siya. So, baka may masaktan, ganun. Ayan, 10 of Swords. So, baka may ending na mangyari, transformation. Baka magkasakitan, ganyan. Ayan, no, may tinatago kasi, hindi nagpapakatotoo. And, pero sa nakikita ko, aayusin to ng person mo. And, alam mo yung kahit may ending na nangyari, parang gusto niya pag-usapan kung ano yung mali or ano ba. May nakita kung may bibilin kayo. Tuloy-tuloy yung pasok ng pera eh. Yun lang, Knight of Cups. So, meron pa ditong may mag-offer sa'yo na babalik. Meron pa ibang tao dito na paparating sa inyo. Meron pang mag-offer sa'yo. Cup of Love. Ayan no. Pero ikaw lalayo ka eh. Ayaw mo na ng tukso. Ayaw mo ng temptation. Ayan yung nakikita ko. May paglayo. And baka mag-focus ka na lang sa person mo. Ayan o, the lover. So, ayan, may pag-uusap kayo, magiging masaya ka. And may ipapangako sa iyo tong taong to. Ayan o, may new beginning sa inyo kahit na mag-away kayo. So, ayan ang nakikita natin sa outcome. So, tingnan pa natin. Ano yung papakita pa sa energy ng love life ng collective? Ano pang parating sa love? Ay. Ano pa ang energy nakaano sa love life? See, meron talagang third party. So, may kailangan ka dito matutunan and baka nakilala mo tong taon to kasi may karmic relationship. Karmic relationship kayo, may kailangan kayong matutunan. And so, ayan, medyo dito meron nagla-love bomb din. And
para lang may, ano to, for personal gain, para may makuha sa inyo. So, ingat kayo sa love bombing, okay? So, tingnan natin, ano ba, take ko anong kadil, nakita kong kadil mo or what. Love life. Do the groundwork. So, ayan, mag-isip-isip ka daw. And, isipin mo kung ano talagang gusto mo. Ayan, no, baka kadil mo is Taurus, or ikaw tong Taurus. Ayan, no, Capricorn, Earth sign. Kadil ka bang Earth sign? Don't drink the poison. So, sinasabi dito, baka nga meron dito involved na third party. Huwag kang bibigay ganun. Alam mo na kung anong tama at mali. Ayan. Tingnan natin. Ano ang advice sa universe pagdating sa iyong love life? Ano ang advice ni universe sa iyo pagdating sa iyong love life? Be present. You will attract love by enjoying your life as it is wherever you are. There, be all there. So, sinasabi dito na mag-enjoy ka lang sa life mo, mahalin mo yung sarili mo, mas mahalin mo yung sarili mo kasi mas makaka-attract ka ba ng totoong pagmamahal. Alam mo, hindi lang sa love life, kundi sa mga friends, sa work, ganon. Yun, diba? Law of attraction. Ayan, gratitude. So, maging grateful ka daw. You need to be grateful for the love already present in your life to attract more of it. So, sinasabi dito, kasi nga, di ba may nabasa tayong third party, kung ano man meron ka, maging thankful ka na, wag ka na maghahanap ng kung ano-ano kasi baka ikaw pa yung mapahamak. Or itong person mo, yung may third party. So, tingnan natin, anong message sa'yo ng person mo? Anong message sa'yo ng taong nasa isip mo ngayon? I am a mess right now. So, naguguluhan din tong taong to. Siguro nga baka may involved kayo ng third party, ganyan. May karmic relationship, may kailangan kayong matutunan. My biggest regret is not telling you how I really feel. So, siguro nagkita kayo nito from the past or someone from the past. And, hindi niya sinabi ko yung totoong nararamdaman niya sa'yo. So, ayan, nagsisisi siya. I really fumbled you and now I'm paying the price. So, parang inutukan niya or niloko ka niya at pinagsisisihan niya na yun. Binabayaran niya na yun. So, ayun. Ayun ang messages ng person mo. Na nasa taong nasa isip mo. Okay, din natin general reading or career. Kung ano ipapakita. Meron ditong someone na mas bata sa'yo, nagkakagusto sa'yo. Ay, napapanaginipan ka nito, minamanifest ka nito, ini-imagine ka nito. Ba't puro love? Ayan, baka malapit sa'yo. Ganyan. And nakikita ko broken family to. Hindi maayos yung pamilya nito, ganyan. Ayan. Parang may surprise na paparating sa inyo. Like career or romantic. Basta may surprise na paparating. Kaya nalugmo ka, tas parang babawi sa'yo sa universe. Ganun yung nakikita ko. Ayan, no. And someone talaga mabait. Ganyan. And baka nakalala mo sa work. Ayun, no. Mabait siya eh. Alam mo yung ano to? Basta tahimik to. Mabait tong taong to. And ayan, malapit sa'yo. Nagkakagusto sa'yo. Yan, pero nag-aalangan siya eh. Ba't ganun puro love life? So, meron ako na dito ang pagsiselos, inggit na nakikita. Ayan, so, siguro ex to, nalalaman niya kung ano nangyari sa'yo, ganyan. Eh, nakikita ko na
siguro inisip nito na ikakasal ka na or kasal ka na. And sa nakikita ko dito na tuloy-tuloy yung pasok ng pera mo when it comes to career. Ang daming naiinggit sa inyo sa trabaho, and marami nagkakagusto sa inyo sa trabaho. Hindi man romantically, may romantically, or gusto ka na din, natutuwa sila sa'yo, ganyan. So, ayan, may malaking perang paparating sa inyo at magtutuloy-tuloy yan, ayan. So, maging patient lang kayo. Siguro may mga delays, minsan hindi okay, minsan okay, pero sa nakikita ko tuloy-tuloy yan. Huwag lang kayo panghinaan ng loob. At nakikita ko naman yung tiyaga at sipag ninyo when it comes to your career. Ayan, no. So, may mga pag-travel, and meron lang conflict, may mga na-involve talaga dito sa third party. Yun ang nakikita ko. So, tingnan pa natin. Ano pa ang advice ni universe sa ating collective? Web of connection. Weave your connection thoughtfully and creating supportive web that uplifts your personal and professional journey. So, ayan. Meron dito na kilalanin mo yung mga taong makakonect mo sa trabaho, sa life, and pag-isipan mo mabuti kung dapat mo sa pagkatiwalaan, and maging friendly ka pa lalo sa work or dyan sa kung nasan ka man. Kasi alam mo yung maging matalino ka sa lahat ng bagay, kasi hindi dapat, alam mo yung never burn bridges, ganun. So, ayan, sinasabi dito na mas maging friendly ka pa, mas communicate, makipag-bonding, para yung connection mo mas maging okay. Kasi makakatulong yung mga yun sa iyo in the future, sa career, and sa personal life mo. Ayan, tingnan natin ano pa ang papakita. Advice ng universe. The risk is worth the reward. Ito pa lumabas, what if it works? So, siguro may pinag-iisipan ka dito na paglipat ng company or mag-business ka. So, isipin mo na mag-work siya, kasi kung magte-take risk ka, worth it naman yung kakalabasan. Manalig ka lang as long as sa tingin mo tama yung ginagawa mo, or kung hindi man, do not wait until it's perfect. Ayan. So, tingnan pa natin. Advice ni universe. Starting over. You are presented with the opportunity for a fresh start and new beginnings. Release regrets and embrace the present moment with openness and optimism. So, sinasabi dito, kung may pinagsisisihan ka, i-release mo na yun, and kung may mga natapos or hindi man nag-work out, i-release mo na. Like, i-enjoy mo na lang kung ano nasa harapan mo, kung ano nangyayari, kasi lahat naman ng nangyari from the past is for a reason. It's either a lesson or a blessing. So, ang daming paparating na opportunity na paparating sa'yo. And para yun sa new beginning and fresh start. At alam mo na kung anong gagawin mo in the future, diba? Kung ano yung gagawin mo when it comes to your career, sa mga kaibigan mo, sa family mo, sa finances, sa love life mo. Ayan. So, completion. So, meron ng chapter dito na nagtapos. Release what no longer serves you and prepare to embark on new chapter filled with opportunities. So, sinasabi dito na ang dami pang good things na paparating sa'yo. And kailangan, alam mo yung kailangan mo nang kalimutan yung from the past, para ibigay na sa'yo ni universe yung reward na deserve mo, yung gift na deserve mo. And, ayun. So, lahat tayo deserve ng new beginning. Hindi man naging maganda yung mga nangyari from the past, yun, meron namang kapalit yan for sure. So, ayun lang guys. Maraming salamat po. Don't forget to hit like and subscribe para po updated kayo sa videos ni upload ko. Bye-bye!